4 things you must avoid when starting a laundry business. Hi, my name is Cara G. Cinco, a former public school teacher and now a laundry business owner. I'm here to share to you my knowledge, skills, and journey owning a laundry business. Ano-ano nga ba yung 4 na bagay na kailangan nating iwasan kapag nagsisimula ka pa lang sa laundry business? Ikaw ba isang aspiring laundry business owner? So, kung ready ka na talaga para ma-build yung dream business mo, which is laundry business, panoorin at tapusin mo muna ang video na to. Bago yan, meron muna akong maiksing kwento. So, paano nga ba ako nag-start sa laundry business? Nag-start ako sa laundry business because my first business has failed. Bago ako napadpad sa laundry business owner is marami akong na-try na business, lalong-lalo na nung pandemic. Pero this business is a laundry business is masasabi ko na for me is a successful business. Kailangan mong isipin na ang isang negosyo or ang sinisimulan mong negosyo ay hindi pa ito yung magiging successful na negosyo. So, kaya nga dumarating tayo sa trial and error process. So, ito yung natutunan ko sa pagninegosyo. Kaya siguro napunta ako sa laundry business. So, dun pumapasok yung mahabang pasensya. And of course, yung mga natutunan ko sa first business ko na hindi talaga naging successful ang isang business from 1 to 3 years. So, it's actually on process. Going back, ano-ano nga ba yung 4 na bagay na kailangan mong iwasan kung nagsisimula ka pa lang sa laundry business mo? Number 1 is avoid in-debt or installment. So, maraming mga business owner or mga laundry business owner ang natatarap dito. Ito yung pinakaiwasan natin kung nagsisimula pa lang tayo sa business natin or sa laundry business natin is iwasan nating mangutang ng kapital or mangutang ng installment para sa mga machine. Kailangan mong isipin or kailangan mong malaman na pag nagsisimula ka pa lang sa laundry business or kahit anong negosyo naman is nasa stage ka pa lang ng trial and error. So, hindi natin masasabi na porket yung kapitbahay mo or may nakita kang laundry business na successful, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng bahay, is magiging successful na din yung business mo. Maraming laundry business owner ang natatarap dito dahil medyo maliit yung down payment or 10% down payment is natatarap na tayo dito kasi nga gusto na natin magtayo ng negosyo. So, sa pagbi-business, pwede kang mag-start kung ano lang yung meron ka. So, katulad ng ginawa namin is, since na proven na alam namin na ang laundry business is makapag-solve ng problema sa community namin. So, what we did is, sinanglaan namin yung tricycle namin and binayaran namin ng cash yung mga machine na binili namin para sa laundry business namin. So, mas maganda na mag-start ka sa cash or pagkasyahin mo lang yung pera na hawak mo kung magkano lang yung meron ka. So, lahat naman ng business actually nagiging successful kapag nag-i-start ka lang sa kung anong meron ka. Hindi mo kailangan ng malaking kapital agad, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo or dito sa laundry business na to. You have to understand din na ang laundry business or kahit anong negosyo naman is hindi pa rin naman kumikita from 1 to 3 months. Actually, hanggang 6 months. Kasi marami ka pang aaralin, marami ka pang kailangan i-improve, kailangan mo i-improve yung customer service, and syempre yung mga trial and error sa machines, like yung computation ng costing mo, kung kikita ka ba talaga or hindi. So, actually, on process yan. Hindi naman agad-agad matututunan mo. Kaya one of my suggestion, kung nagsisimula ka pa lang sa laundry business is, wag na wag kang uutang ng kapital at wag kang kukuha ng installment dahil kakainin yung profit mo ng mga utang na babayaran mo every month. Sa pangalawa, nawawalan ka ng peace of mind. Ang kagandahan din kapag sinimulan mo yung business mo nang wala kang utang is meron kang peace of mind. And may enjoy mo yung kahit kaunting profit na meron ka is may enjoy mo pag habang nagsisimula ka pa lang. At ayun yung nagiging ground mo or dun ka napupush na mas lalo mong gagalingan, mas lalo mong i-improve at mag-iipon ka para mag-expand ka or makabili ka na ng mga malalaking machine. Number 2 is avoid renting. So, ito yung isa minsan sa pagkakamali ng mga laundry business owner kung bakit marami yung bumabagsak na nagsasara na laundry business is because masyado silang nagiging hype at minsan naisip na agad nila na magrenta ng pwesto.
Actually, start kami dito lang sa bahay namin. So, unang-una, wala kang iisipin na monthly na babayaran na renta para doon sa business mo. And pangalawa is, pwede ka namang mag-isip ng pick up and delivery kung medyo malayo ka sa highway para at least makita mo pa rin yung profit mo. Kung nagre-renta ka is kakainin ng profit mo or kakainin ng renta mo yung profit mo. So, much better kung meron kang peace of mind na wala kang binabayaran na upa para sa business mo. Huwag kang mag-alala kasi marami nag-start na mga laundry business sa bahay lang, pero talagang kumikita. Same just what we did na nag-start kami sa bahay lang namin, sa garahe lang namin. Yung maliit na area ng garahe namin is ginawa naming laundry business. And then after 9 months, nagtayo na kami ng another branch dahil nakapag-ipon na. So, hindi agad-agad ang pagrerenta ang pagrerent sa laundry business. It takes time and kailangan mo ring aralin yung location, yung area, kung proven na talaga na maraming market sa lugar na yun. Are you learning? Kung marami ka nang natutunan sa video na to, please hit the like and the notification bell para ma-notify ka sa mga video natin and pa-subscribe na ng video natin para marami ka pang matututunan sa mga next video natin. Number 3 is avoid registered in BIR. Sorry hindi ko sinasabi na huwag kang magparehistro sa BIR. Nasabi ko to para sa mga small business owner. So, pwede ka namang magparehistro ng BIR kung sureball na talaga na kumikita yung business mo. Hindi ko na sinasabi na huwag kang magpa-register talaga. Kung kaya mo na maglabas ng pera ng almost 100,000 a year, kung kaya mo nang magpaluwal ng ganong kalaking pera, kung kakayanin ng profit mo, that's the time na pwede ka na mag-register sa mga bar, sa BIR o sa tax ng laundry mo or ng business mo. Maganda rin na mag-register ka sa BIR kasi doon mo makita na nag-expand na talaga yung business mo. Pero kung nagsimula ka pa lang sa limited resources, much better kung wag ka muna mag-register sa BIR. Dahil sobrang sakit ng ulo ang pag-register ng BIR dahil kailangan mo mag-hire ng bookkeeping, kailangan mo mag-hire ng accountant para ma-check yung cash flow mo, and kailangan mo mag-file every quarter ng tax, and of course, kailangan mo bumili ng invoice or mga resibo na kailangan registered din siya sa tax or BIR. So, hindi ko sinasabi na huwag ka talaga mag-register sa BIR. Mag-register ka sa BIR kung sure na talaga na kumikita ang business mo. Dahil ang BIR is nakadesign lang siya sa mga kumikita. Pansinin nyo yung mga sari-sari store, meron lang silang mga mayor's permit, pero wala silang COR or hindi pa sila register sa tax. Kasi alam din naman ng mga LGU na ang sari-sari store is hindi pa kumikita. So, may mga LGU na nagsasuggest na kahit hindi mo na mag-register sa tax, yung mga sari-sari store kasi nga maliit lang kinikita. Same with us sa mga sisimula pa lang sa mga laundry business owner na iwasan or wag muna tayo mag-register kung hindi mo pa kaya magpaluwal ng almost 100,000 sa tax station. And syempre sa BIR kasi kakainin ng BIR yung kakarampot na kita mo sa business mo. Pero hindi ko sinasabi na wag kang mag-register Sinasabi ko to dahil maliit pa lang tayo. Magsisimula ka pa lang. So, pwede kang mag-register unti kung talagang kaya mo na talaga na magbayad every quarter, kaya mo nang bumili ng mga invoices o resibo na registered sa BIR, kaya mo na magbayad ng mga bookkeeping, kaya mo na magbayad ng accountant para maayos yung BIR mo, ma-file ng BIR mo. Pwede ka naman mag-DIY pero medyo masakit siya sa ulo dahil pag nagkamali ka ng filing dahil wala kang alam, is mas malaki magiging penalty mo at mas lalo kang gagastos sa taxation. Kung marami ka nang natutunan sa video na to, please like, share, and subscribe para ma-notify ka sa mga next video natin. Then, last but not the least is, the number 4 is, avoid hiring a staff. Kung maaari is wag muna tayo mag-hire ng mga staff natin. Mas maganda kung tayo muna yung tatao sa laundry business natin
Dahil una-una, again, kakainin niya yung profit mo kasi syempre kailangan mong magbayad ng minimum around 500 to 700 na minimum para sa staff mo. And syempre yung mga benefits nila, kailangan mo ring ayusin. So, ang advice ko lang is kung nagsisimula ka pa lang sa laundry business, mas maganda kung ikaw muna with your husband or anak or pwedeng assistant mo muna kung sino pwede mong maging assistant sa pagsisimula ng laundry business. Pero, syempre, along the way, kung medyo lumalaki naman na yung business mo or nag-expand ka na, that's the time that you will hire a staff. So, bakit sinasabi ko na huwag ka muna mag-hire ng staff? Una-una, of course, syempre, para ma-enjoy mo muna yung profit mo. Ang pinakamalaki na nakakain or fixed cost ng isang laundry business is yung rent at saka yung salary. So, kung nagsisimula ka pa lang ng business mo, much better kung ikaw muna yung tatao o mag-ooperate ng business mo. Dahil, of course, nandyan yung trial and error, mapapag-aralan mo siya, may improve mo kung ano yung dapat i-improve, and of course, nagkakaroon ka ng relationship with your customer, nagkakaroon ka ng mga, narinig mo yung mga feedback from the customer na pwedeng maging daan para ma-improve mo pa yung customer service mo or yung system sa business mo. And of course, marami kang matututunan kapag ikaw pa lang yung nag-ooperate ng laundry business mo. So, mapapag-aralan mo yung mga system na kailangan mong gawin sa laundry business mo. And of course, sabi ko nga, kung gusto mo pang makatipid at gusto mong ma-enjoy yung profit mo. At of course, kapag na-enjoy mo yung profit mo, mas ginaganahan ka magtrabaho. Pero along the way, pag nakita mo na kumikita ka na talaga, and nakita mo na kailangan mo na mag-expand, that's the time that you are going to hire a staff. Marami ka bang natutunan, ka-laundry partner? So, huwag kalimutan mag-join sa ating community or sa ating Facebook group na ka-laundry partners. Nandito sa link is ipopost ko dito yung link. And of course, please subscribe to our channel para marami pa kayo natutunan about laundry business. Bye and see you!